Hello, hi mga ka-auntie. For today, tayo naman ang pupunta ng bukid. Kasi kahapon, hindi tayo nakasama dahil sumakit yung tiyan puso ng auntie nyo. Kasi may dalaw. So, kasama mo pala ang nanay, pamangkin kong bakulit at yung ate ko. So, bali yung kuya ko, pala ang isa is nauna na sa amin doon sa bukid. So naglalakad na nga kami dito, papunta doon sa bukid. So itong pamangkin ko na to, siya daw maarte. At yun si mama, nauna na sa amin, di ba? Ang tagal, pati yung ate ko nasa huli na, oh. Tagal-tagal maglakad. Siya, mga kanti, tingnan niyo man naman yung pamangkin ko na yan. Ang daldal, sobra. O di ba, napakadaldal. Kinaya niyo ba yung daldal nitong batang to? Pareho sila ng mama niya. So ayun, nakalabas na nga kami dun sa pinagdaanan namin na mga damo-damo, sobra. So, itong pamangkin ko naman, hinahanap niya si nanay kasi wala na agad. Ang bilis kasi ni nanay maglakad. Pakinggan niyo itong pamangkin ko na to, paano ano sinasabi sa mama niya. Bakit mama ko? Nadungkot mama ko. Hindi kami apukit. Ayun, natawa na nga ako dito sa pamangkin ko na to. Kasi ano kung ano sinasabi niya sa mama niya. Kasi itong pamangkin ko na to, napakakulit nito eh, sobra. Sila ng anong kapatid niyang maliit. Sobrang kulit din. So ayun na nga mga ka-auntie, tatawid na tayo dito sa may daluyan ng tubig na marami galing sa Piggery Farm sa GB Farm. Sabi ko dito sa pamangkin ko, swimming ka na dyan oh. Halo kong tita na to, pinagsisiming pamangkin dito sa maruming kanal na to. Eh na nga yung ate ko, nakatabid na dyan. So, kukunin niya yung anak niya para itawid siya. Pero ito pamangkin ko, takutin. Yan na nga yung ginawa ng ate ko, binuhat na siya papunta doon. Pagkatapos naman ng ate ko na tumawid, ako naman tatawid dito. Sabi ko, paano ba ako dito tatalon eh? Napakalayo ng tatalunan ko. Pero yun, nakatawid pa rin kahit ganoon. Sila itong pamakin ko na to, sabi niya sa mama niya, takot daw sa bakay. Sabi naman ng mama niya, hindi naman niya nangangagat, inahahabol lang yan, para aso lang daw. Wow! Oh! So yun ang mga fa-auntie, andito na tayo sa sa road daw, sabi ng ate ko, yun na, paket na tayo dyan. Ang hirap-hirap dyan, kaya umakyat guys. Dyan dati yung daanan namin, oh, ngayon dito na. Kasi sabi ni Papa, nahihirapan daw siyang umakyat-akit. So itong pamangkin ko na to ulit, pagod na daw siya dyan. At ayun na mga ka-auntie, nakalabas na tayo doon sa parang gubat na yan. So yun mga ka-auntie, hinahanap namin si nanay na wala agad. Diba napakabilis niya maglakad talaga. Kami naman na naglalakad, parang naglalakad lang sa buwan eh. Dito naman mga ka-auntie, napakalayo yung dinaanan namin kasi itong ate ko, hindi niya alam kasi na may daan doon sa pinagdaanan ni mama doon. So yun mga ka-auntie, malapit na tayo dyan. Karating sa amin, munting bukid. So ayun guys, binidyon ko nga ito kasi ang ganda-ganda nga ng view, di ba? Yan hindi pa nila naaani pero ito naani na nila. So yan guys, tayo naman yung bibidyoan natin, di ba? Hindi puro yung daanan. So ayun nga yung pamangkin ko, nawala na naman siya. Napakatagal kasi maglakad niyan. Tinitignan talaga yung daanan niya. Tapos yan nga, sabi niya pagod na daw siya, bigat daw kasi. Pagkain lang naman niya yan eh. So ayun mga ka-auntie, malapit na tayo sa may kubo. Itong pamangkin ko, aba naman, napakaingay talaga nito. Buti na lang sinama namin tong batang to para may mag-ingay dito sa bukid. So yan na nga, napaka-bagal talaga niya. Oh. Nawala na naman siya. Kung ano-ano yung kinukuha at tinadaanan niya pinupulot. So ayun nga, tatawid na kami dito sa may agusan ng tubig. Yan yung pamangkin ko. Ang arte-arte, sabi ko, sige. Apakan mo lang yan, hindi ka halulubog yan. O diba? So pagkatapos naman kami nakatawid doon sa isa, dito naman kami dadaan. Napahinto nga kami dito kasi ito pamangkin ko. Takot na naman, tumawid.
Kaya sabi ko, apak lang siya, hindi ka dyan ulubog ulit. Yan, tan. Ina-assist ko pa siya paano siya tumawid, di ba? Yun, nakatawid din. So guys, andito na nga kami, nakarating din kami dito sa may kubo namin na maliit. Sabi ko naman dito sa pamangkin ko, magsining ka dyan, oh. Sabi naman niya, ang baho-baho at marumi. So ito na nga guys, papunta na ako doon kila ate at kuya ko kasi nawala na naman sila doon. Nakakita ko ng bayabas guys. Sabi ko dito, ang dami-daming bunga pero hindi tayo makakakuha niyan, makakain kasi nga may dalaw tayo ngayon. Diyos ko, sayang naman. So yun guys, papunta na akong flat at kuya, may dala akong tubig. Tinanawa naman yung tubig ko. Kukunti na yung laman. So, ayun na nga, nakita ko na sila ate at kuya, nag-iipon na sila ng palay para at saka tatlalian na rin. Ayun na nga yung mga ginagawa nila kuya at ate. So, bali tatatlo pa lang kami dito na gagawa. Bali yung kuya kong isa, pumunta dito sa bukid para tumulong din. Pero andun siya sa hubo-hubo, nagpapahinga saglit. At maya-maya tutulong daw siya dito sa amin. O diba? So ayun na nga guys. Kami naman ni ate ko. Dito na. Yan. At ayun na nga mga ka-auntie dahil masipag tayo ay tutulong na rin. Mag-ipon na tayo at tatalian na ni kuya mamaya. So bali ginagawa namin dito ni ate. Nag-iipo lang kami at sila kuya na ang bahalang magtali. So ayun yun. Saya-saya ko dyan diba? Sa totoo lang guys, nakakapagod din itong trabaho na to sa bukid. Pero at least diba nakakatulong tayo sa ating mga magulang. Hindi nang puro gandang alam diba? May mga ibang tao kasi na hindi sila marunong sa bukid. Pero na nga si mama ang gumagawa siya ng pangtali dito. At sa wakas natapos din namin mga ante dahil napakasaya namin. Dahil uuwi na kami sa aming bahay. Ayan na lahat yung aming mga nagawa. Kaya thank you Lord. So yun mga ka-auntie, basang-basa ako dyan at haggard na haggard. At eto na nga mga ka-auntie dahil uuwi na tayo. Ayan na naman yung bayabas, nakita ko na naman, Diyos ko. Bawal sa atin yan kaya hindi natin kakainin at hindi tayo kukuha ng bunga nito. Kaya sabi ko, next time ka na lang. At aba mga ka-auntie, tignan niya naman yung reaction ko dyan. At ito mga ka-auntie, uuwi na kami sa aming bahay. Sa totoo lang mga ka-auntie, laking bukid na talaga ako. Bata pa lang ako, marunong na ako sa gawain bukid kasi turo ng aming mga magulang yon. Pero sa amin na mga magulang namin, na huwag daw kaming tatamad-tamad sa bukid. Kasi para sa amin din lang ito. Mas mabutin pa nga ito na nagtatanim ka kaysa bumibili ka ng bigas, diba? Kasi ang mahal-mahal ng bigas ngayon. So ayun mga ka-auntie, hanggang dito na lang ang aking video. Kaya thank you kay Lord kasi binigyan kami ng araw-araw na makakain at kami uuwi na rin sa aming bahay para makaluto na rin kami at makapagpahinga.